Isa sa mga paborito kong pyesa, itong tinatawag na Japanese Oriental. Dito mga kapatid, talagang pinag-aralan natin to kung paano ba talaga dapat ito ginagawa at kung paano ba ito dapat inilalapat sa balat. Dito mga kapatid, talagang meron tayong mga sketchbook ng mga panahon na yon na kung saan is talagang nag-i-sketch tayo ng waves, ng cherry blossom at kung paano natin ito pagko-connect-connectahin. Dito pinag-aralan din natin mga kapatid kung ano ba yung mga meaning ng mga inilalagay natin dito sa ating mga pyesa kapag tayo ay gumagawa ng Japanese Oriental. Yung mga boss, ito pala yung project natin ngayong araw. Bali, meron tayong full sleeve wrap around na Japanese Oriental. Dito mga kapatid, kung mapapansin nyo, no? Bali, total is half sleeve lamang po yung ating gagawin na paikot. Pero dito sa lumang tattoo ng ating bossing, gaya na nakikita nyo doon sa taas mga kapatid, is meron po siyang lumang tattoo doon na koy mga kapatid, na kung saan is dadagdagan din natin yon para mabuo natin siya at maging full sleeve na nga po siya mga kapatid. So para sa ating project mga kapatid, patatakbuhin natin itong session na to ng 2 araw. So para sa ating unang session, itong baba muna mga kapatid, and then kinabukasan, doon na tayo sa ilalim ng kilikili na kung saan isa sa mga pinakamasakit nga po mga kapatid. Sumuli, ang project natin ay isang full sleeve wrap around na Japanese Oriental at game na tayo. Bakit popular ang Japanese Oriental Tattoo? Ang Japanese Oriental Tattoo ay popular dahil sa mga sumusunod na dahilan: kultura at kasaysayan. Ang tattoo ay may mahabang kasaysayan sa Hapon na nagmula pa sa panahon ng Jomon, 10,000 BCE, 300 BCE. Ang mga disenyo ay may mga simbolismo at kahulugan na nakatali sa kultura at mitolohiya ng Hapon. Sining at estetika, ang mga Japanese Oriental Tattoo ay kilala sa kanilang mga magagandang disenyo, mga kulay, at mga detalye. Ang mga artist ay gumagamit ng mga tradisyonal na pamamaraan at mga kagamitan upang lumikha ng mga obra maestra, simbolismo at kahulugan. Ang mga disenyo ay may mga simbolismo at kahulugan na nakatali sa mga konsepto tulad ng kalakasan, katapangan, at swerte. Ang mga tao ay nagtatattoo upang makakuha ng mga positibong katangian at proteksyon. So yun mga boss, ito pala yung ating finished product ngayong araw. So grabe po ang tibay ng ating bossing. Kung mapapansin nyo mga kapatid, no, nabuo na po natin yung ilalim na part niya mga kapatid. Talagang isinarado na natin to. Nang sa ganun nga po kinabukasan mga kapatid, ay doon na lang tayo sa ilalim ng kanyang kilikili. Kailangan na rin po natin magpahinga mga kapatid. Nang sa ganun nga po is meron pa po tayong lakas at ang ating bossing ay maging ready na rin kinabukasan. Impluwensya sa pop culture. Ang Japanese Oriental Tattoo ay nakita sa mga pelikula, mga libro at mga palabas sa TV na nagpataas ng kanilang popularidad at nagbigay ng inspirasyon sa mga tao na magpa-tattoo. Trend at fashion. Ang tattoo ay naging isang fashion statement at ang Japanese Oriental Tattoo ay isa sa mga pinaka-popular na estilo. Maraming mga tao ang nagtatattoo upang ipakita ang kanilang estilo at personalidad. Kaya, ang Japanese Oriental Tattoo ay popular dahil sa kombinasyon ng kultura, sining, simbolismo at impluwensya sa pop culture. Sa pagpapatuloy natin mga kapatid, no, nandito na tayo sa ating day 2. Dito mga kapatid, nakita nyo naman po yung lumang tattoo ng ating bossing na kung saan is kulang nga po siya ng background doon sa kanyang ibabaw. Dito mga kapatid, naglagay tayo ng win bar. Gaya ng lagi natin binabanggit mga kapatid, hindi kasi umabot po yung tattoo ng ating bossing doon sa ibabaw ng kanyang balikat. Kaya ang ginawa natin mga kapatid ay nagdagdag pa tayo ng win bar nang sa ganun is maisarado natin to at maging maganda po yung outcome ng tattoo ng ating bossing. Nakakabilib lamang po talaga mga kapatid, no? Itong ating mga kliyente na nagtitiis talaga ng sakit na kahit alam naman natin mga kapatid na hindi talaga biro ang magpatattoo mga kapatid, pero sila po ay kinakaya talaga nila. Gawa nga lang po siguro mga kapatid na siguro dahil sa limitadong bakasyon nila dito sa Pilipinas at limitadong oras, panahon mga kapatid, kaya talagang tinitiis po talaga ng ating mga bossing itong pagpapatattoo nila ng ganitong klase ng pyesa at malalaki pa. Dito mga kapatid, pinapasalamatan din natin yung ating mga kliyente na kahit na binabalik-baliktad ko na yung kanilang mga braso mga kapatid, ay hindi sila nagre-react mga kapatid. Gawa na rin po na ito lamang po yung alam kong paraan para kahit na paano is mapabilis ko po yung trabahong ginagawa natin mga kapatid. Nang sa ganun is malesen na rin po yung sakit na mararamdaman nila mga kapatid. Kumbaga, binibilisan natin kahit na paano, nang sa ganun nga po is maging mabilis na rin po yung sakit na iindahin nila, di ba? Nakakatawa lang talaga mga kapatid kasi dito talaga nung ginagawa natin yung session na ito mga kapatid, talagang halos buntik ng kumulas yung braso ng ating bossing kasi nga po iniikot ko lang po ng iniikot. At wala siyang palag doon mga kapatid ha. So yun mga boss, ito pa rin ating finished product ngayong araw. Grabe ang tibay ng ating bossing. Kita nyo naman po mga kapatid, no? Naisarado na po natin yung kanyang full sleeve na kung saan mga kapatid bagay na po dun sa kanyang lumang tattoo. Dito mga kapatid, in-enhance din natin yung kanyang lumang tattoo nang sa ganun nga po is makasabay ito dito sa ating ginawa mga kapatid. At kita naman po na tumikas po at dumanda ang tindig ng tattoo ng ating bossing. Sa may mga may katanungan,
message lang po sa ating Facebook page na Ray Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat!